Alright, dito po tayo ngayon sa ating pong kabilang part po ng ating pong farm dahil malawak po ito, tapos tatamnan po natin yung gilid ng saging. Tatanim po tayo ng saging na saba. Sayang po yung space dito po kasi sa amin po mga pagkapalayan, mga tabing bakod po niyan ay tinatamnan po natin ng saging na saba. Kaya itong area na ito, bali bago mabakuran po, matatamnan na po natin ng saging yan. May mga forma na po ng mga hollow blocks, tataas po yan eh. Tatamnan po natin ng saging. Yan po yung ating location dito po sa part po na yan po ako. Sipag at tiyaga lang po tayo sa ating pong pagtatanim. At yan nga po, medyo madawag na po agad. Magamasa na rin po natin. Hindi natin alam kung ilang may tatanim natin dahil medyo malayo po. Tanim-tanim lang. At meron na nga po pala tayong sinasuplayan po ng ating pong saging, kaya mas madaming tanim, mas maganda. At ito naman pong saging na saba, compare po sa lakatan po na itinatanim po natin, hindi po alagay ng saging na saba. Mahirap pong alagaan yung lakatan. Yan, kaya kung may market naman po kami sa saba, saging na saba, yun na lang po ang aming itatanim. Medyo mas mahal nga lang po talaga ang lakatan. Ganun pa man sa pag-aalaga naman, hindi naman po gaano ang alagay ng saba, kaya ito na lang po saba, pareho namang may market po eh. May ilang tanim lang po tayo na puno ng lakatan sa kabilang side po nito. Ito po talagang saba ang pararamin po natin po. Mamaya mapakita po namin sa inyo kung gaano karami pong saba ang maitatanim po natin dito po sa area po na ito. Yan, wala po ako kasama dyan, kaya iniwan ko lang po yung cellphone at tinutok ko na lang po sa area natin po pinagtatamnan para makita po ninyo yung lugar sa pinagtatamnan po natin ng saging na saba po. So, layo ko na. Ayan o. Siling labuyo ang atin pong itatanim dahil meron naman po tayong kakilala po na pwede po natin pagbentahan po ng sili, kaya nangyayari po yan sa mga gilid po ay saging na saba. Ito kalaparan po na yan ay sili. Ngayon kapupungla lang po namin nasa kulang 5,000 po na sili. Magkasya sana na maitanim namin lahat po dito po. Kaya po hanggang sinasamantala po natin na pumapatak-patak na po ang ulan para hindi po masyado nating madidilig yung halaman at makakabuelo po ng maigi yung tanim po nating halaman pag tatanim po natin ng ganitong season.
Ayun, layo na. Hirap naman ng cameraman po. Wala po tayo ng pinagpapatungan po ng ating pong cellphone para makita po natin lahat ng yan. Tapos na po tayo dyan sa part po na yan. Tapos na po tayo dyan maghukay ng pagtatamyo ng saging. Kukuha na po tayo ng binhi para po pantanim sa atin pong mga halaman o ng saging na saba. Pahaba din pala ang ating paghuhukay. Ayan, pabalik na po ako eh. Kukuha na po tayo niya ng binhi ng saging na saba. Diyan na rin po tayo kukuha sa gilid po niyan. Sa mga tinanim din po natin na saba, diyan po tayo kukuha ng binhi ng atin po tatanim dito sa kabilang side po na ito. Kita niyo ng pormahan, bukid na bukid talaga. Hop, kinat ko na po yan. Kasama po namin kayo kung saan tayo kukuha ng medyo malikot lang ang camera, napagod eh. Pagod. Dahil nasa 2 PM po yata yung oras na yan. Naghahanap na po tayo. Nakakalula. Camera. Ito po tayo kukuha ng saging. At siguro mga nasa kulang-kulang 1,000 puno na rin po yung saging po na yan. Sa kabilang area, meron pa rin po kasi. Kaya madami-dami na rin po talagang bantayan. Sasalitan po ng magnanakaw. Kaya po, kahit papaano po, lalagyan po natin ng bakod. Paano yun? Para maiwas-iwasan po natin. Hindi man po natin mababantayan ng 24 hours a day. At least, meron po tayong kahit papaano pang deterrent po na bakod. Yan. Po natin po yan. Yun. Balik po tayo sa area. Dahil nakukuha na po tayo dyan ng tatanim natin. Yun, oh. Dahil yung kinukuha po natin binhi, yung maliliit, hindi po yung malalaki. Yung bago lang po siya, no? Kaya medyo mababaw lang din po yung hukay. Ayan, no? Next. Ganyan lang po natin pinagtsatsagaan po na makapagtanim po ng saging dahil pag-ulan na nga po para hindi po mahirap kasi pag tagaraw namamatay din po eh. Kailangan po nating diligin. Pero pag ganyan basang-basa na po ang lupa, malambot maghukay at sa lahat hindi na po natin diligin. Nakaisang tayo. Pagbasag po natin, medyo magubat po itong area natin kung nahukayan. Maganda po ng saging, pag tinim niyo po yan, yung area po na pinagtamnan at lumago na po yung dahon, hindi na po siya masyadong dadamunin. Dahil yung area na yun ay magiging malilim na. Kaya, medyo hindi na po, less na po sa pagtatabas. Hindi po kasi gumagamit ng grass cutter. Mano-mano lang po. Area lang po na kung saan may tanim. Ilan po yung palibot po nun. Po yung ginagamasan po natin. Meron po kasing kasama ako na marunong mag-grass cutter. So siya po yung bahala po dyan. Ayan. At ayan na nga po ang itanim po natin. Hawa na ba? Ayan na, masukal po yan. Ayan, ang ganda sa dulo. Ayan po natin yung saging.
Balang ano, mga ilang buwan lang po, parang ganyan na po yan. Bago matapos tong taon na to, ganyan na rin po yan, malago na rin po. Ayan. Kasi yung mga tanim natin yan, magkakaanak na po yan. Ayan, magkakaanak po yan. May susuwi na po na panibagong saging, kaya yan po, ipadami na po yan. Ayan, yan na po na ito. Ayan. Ngayon, kung papayag po si boss, yung aming pong papabantay dito sa area po na ito, sa suggest po natin na tamnan naman po yung lahat ng saging itong area na ito para mas maganda, mas maraming tanim, mas maraming ma-harvest. Ayan. Pero sayang, ibentad po sa araw yan, bantad sa araw, kaya mas maganda talaga mga fast moving na crops gaya ng ayan, sili, ayan, tapos yung palaya, talong, tatanim po natin. Ayan, tingnan po ninyo yung mga naitanim po natin na saging mula po dun sa dulo hanggang down sa dulo, natamnan na po natin. Ayan, lilipat na po tayo ng ibang pwesto. Yan o, dami. May nating tanim na saging. Kaya hanggang sa muli po, kami po yung magpapaalam na po muna. Salamat po sa inyong tiyagang panonood. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel, mag-like. At di po ako sanay mag-vlog.